Nagkasunog po ngayong hapon sa Barangay Talon 1 sa Las Piñas. Isang batang 7 taong gulang ang nasawi. Ayon sa mga opisyal ng barangay, natagpuan sa loob ng bahay ang bata na posibleng na-suffocate. Ang mga magulang ng bata aminado na iniwan nilang mag-isang anak habang nakakandadong kanilang bahay. Naging pahirapan naman ang pagapula rito ng mga responding bumbero dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na patuloy na iniimbestigahan. Muling nagpabaha ang ulan sa Camanava area, maging sa mga bahaing lugar sa Bulacan. Ang Bustos Dam naglabas na ng tubig. Nakatutok si Mav Gonzales. Pagpasok pa lang ng barangay Hulong Duhat sa Malabon, gutter deep ang baha. Nilusong pa rin ito ng mga residente kahit walang bota. Sabi ng mga residente, mahigit 1 buwan ng baha rito. Kaya si Abraham, wala ring kita ang tindahan. Nga bala sa anak buhay, siyempre, tis-tis lang kasi dito kami nakatira, anong magagawa natin. Sa ngayon, wala mo ng tinda, sunod ng mga araw. Sa hirap din kasi magsapalaran ka, ganitong tubig, sinong taong nalapit, di ba? Saan mo kayo kumukuha ng panggastos ngayon? Yung ibang naipon, yun na lang munang dinudukot. Naglagay na rin sila ng sako sa pinto ng bahay para hindi pasukin ng baha. Si RJ na empleyado ng isang mall, dahan-dahang lumusong para hindi mabasa ang suot bago pumasok. Dito na siya lumaki at tila wala aniyang katapusan ang pagdurusa nila sa baha. May bagyo man o wala, itong side na po ito ma'am, laging baha. Gawa po kasi ng sira po yata yung mega dike sa nabotas. Lalong nagiging worse, pag umuulan, nagiging doble po talaga yung baha. Tiis lang talaga ma'am. Dahil hindi na madaanan ng light vehicles ang ilang kalsada, mga pedicab ang karaniwang sinasakyan. May naka-standby na bangka ang barangay, pero wala pa naman daw kinailangang i-rescue. Ayon kay Chairman Wendell de la Cruz, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha dahil sinabayan ng ulan ang nasirang navigation gate sa katabing lungsod ng Navotas. Nasira pa ang pumping station nila. Sa kagustuhang mga pampuyan palabas, ang nangyayari, dire-diretso po ang pump, nasisira din po. Kagabi, nayari po itong talabahan. Ngayon naman po, ang nasira naman po yung pedela. Pero nakareport na naman po yan sa kinaukulan, sa MMDA. Ayan po. Kanina namigay ng hot meals ang barangay sa mga binahang residente. Sa Giginto, Bulacan, may mga lumikas na dahil sa 3 talampakang taas ng baha sa ilang barangay. Sinabayan kasi ng high tide ang malakas na ulan. Sa isang subdivision sa Barangay Santa Cruz, gumamit ng batya at sirang refrigerator ang mga residente para ilikas ang kanilang mga gamit. Taon-taon din po siyang nag-high tide and every bagyo din po, bumabaha po ng gantong kalalim. Sa Bukawi, abot dibdib ang baha sa Barangay Binang First na malapit sa ilog. Inilikas ng mga residente ang kanilang mga gamit tulad ng motorsiklo. Mas malaki pa po dito pagka talagang bagyo na po. Dito po sa amin, naabot po ng 1 buwan ng high tide. Sa Santa Maria, hindi madaanan ang Makaiban Bridge na nag-uugnay sa Barangay San Jose Patag at Barangay Tumana dahil sa malakas na agos ng tubig. Umapaw ang tubig sa ibabaw ng tulay madaling araw kahapon. Pahirapan naman ang pamimili sa palengke ng Malolos dahil din sa baha. Sa bayan ng Bulacan, hanggang bewang ang baha. Kasunod ng malalakas na ulan, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam. Maaaring makaapekto ito sa mabababang lugar sa mga bayan ng San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Naging mas maayos po ang panahon kanina kumpara sa mga nakarang araw. May malalakas na ulan pa kaya tayong aasahan sa mga susunod na araw. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, posible pong maulit ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa habagat at bagong sama ng panahon na may tsansang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon naman, nasa bahagi na po ng China at patuloy na po lumayo dito sa ating bansa. Ito po dating bagyong Krising pero ramdam na ramdam pa rin natin yung epekto po ng hanging habagat o yung southwest monsoon. Base po sa datos ng Metra Weather, ngayong gabi may tsansa pa rin ng mga pabugso-bugsong mga pag-ulan na may
kasama pong malakas na hangin dito po sa may extreme northern Luzon, ganoon din po dito sa may Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pa pong bahagi ng Central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po dito po yan sa iba pang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero mga kalat-kalat na ulan po yan. May gale warning naman po dito sa western seaboards po ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, magiging maalon po ang kondisyon ng karagatan kaya hindi po ligtas pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Halos ganito rin po ang mararanasan kinaumagahan bukas pero meron na rin po mga pag-ulan. Dito po yan hindi na lamang sa northern at central Luzon, pati na rin po dito sa Calabarzon at Mimaropa, kundi meron na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Visayas. Mas maraming ulan na po sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. Nakikita po natin, merong mga matitinding pag-ulan na concentrated dito sa northern Luzon, lalo na po sa may Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po dito sa Ilocos Region, Southern Luzon, kasama po dyan, ito pong Mimaropa, lalo na po dito sa Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Calabarzon, pati na rin sa Bicol. Kabilang rin po ang Metro Manila sa mga lugar na may mataas pong tsansa ng mga pag-ulan bukas, kaya patuloy po mag-monitor sa advisories ng Pag-asa. Sa Visayas naman, may posibleng mga malalakas na ulan din. Dito po yan sa Panay Island at pati na rin sa Negros Island Region at mga kalat-kalat na ulan naman po dito sa may Eastern at Central Visayas. Pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao, meron po sa Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Samantala, ayon po sa Pag-asa, may bagong cloud cluster o kumpol po ng mga ulap. Ito po yan, yung mga makakapal na ulap dito po sa may silangang bahagi po ng ating bansa, partikular na sa may silangan po ng Luzon. May chance po yung maging low pressure area at posible rin na ma-develop bilang bagong bagyo. Maaari po yan sa Martes o di kaya naman sa Miyerkules. At kung matuloy po ito, papangalanan po ito na Bagyong Dante na posibleng palakasin at hatakin din po yung hanging habagat. Kaya paghandaan po yung maulang linggo. Pagsapit nga po ng Martes, magpapatuloy yung maulang panahon sa halos buong Luzon at halos buong Visayas. Ito po yung may mga malalakas sa pag-ulan at may mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa Mindanao. Halos ganito rin po ang inaasahang panahon sa Miyerkules, kaya po maging alerto. Pero mga kapuso, pwede pa mong magkaroon ng pagbabago sa outlook, kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Habang sinisikap ng ilang taga Batangas na makaagapay dahil tinamaan ang kabuhayan nila ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, sinisikap din nilang bumangon sa epekto ng masamang panahon. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, matapos ngang suspindihin kahapon dahil sa masamang panahon, ipinagpatuloy na ng mga technical divers ng PCG yung kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. At matapos nga kanilang operasyon, sabi ng PCG, wala silang nakuwang suspicious object. Nang bahagyang umaliwalas ang panahon nitong umaga, niresume ng mga technical diver ng Coast Guard ang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Pero nang umulan bandang tanghali, huminto ang mga diver. Bukod sa remotely operated vehicle, gumamit din sila ng aerial drone para tignan sa ibang perspektibo ang search area. Ang patuloy na operasyon may epekto na rin sa maliliit na mangingisda sa bayan ng Agoncillo. Halos 40% yung ibinaba. Harvest. Hindi, ng tawilis. Kung kakaunti ang demand, kakaunti din yung magiging supply. So bumaba rin yung sinusupply ninyo? Hindi dahil walang mahuli, kundi dahil mababa ang demand. Kasi may tapo. Yes, oo. Sa Talisay, walang tindang tawilis ang ilang vendor. Mula 80 pesos per kilo, tumaas pa raw ito ng 100 pesos per kilo. Ngayon po kasi madalang daw po kasi ang huli, kaya tumaas po. Ang naglalako naman ng isda na si Melco, dumaraing sa hina ng kita kaya hindi na nagbebenta ng tawilis sa Cavite. Tilapia bangus lang po. Tawilis Hindi walang bumibili ng tawilis ngayon. Dahil takot sila. Para ipakitang ligtas kainin ng tawilis, ibinahagi ni Batangas Governor Vilma Santos Recto kamakailan ang pagkain niya ng tawilis. Tawilis. Okay. Nothing to worry with all these issues about our taal. Nothing to worry. Ang tawilis po natin, non-carnivorous.
Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually halaman ito ang kinakain ito. Ayon sa Talisay LGU Administrator, pinag-aaralan din umano nila ang pagdedeklara ng state of calamity kung lubha ng apektado ang kanilang mangingisda. Sa ngayon ay kami ay kinukuha namin ang lahat ng data through our Municipal Agriculture Office. Tinatanong namin ang mga stakeholders kung ano na ang epekto sa aming mga maliliit na mangingisda. Dahil din anila sa isyu sa lawa, apektado na rin ang kanilang turismo. Pinag-aaralan din ng Agoncillo ang pagdedeklara ng state of calamity pero para makumpuni ang mga kalsadang nasira ng mga nagdaang bagyo. Kahapon rumagasa ang baha sa nasirang kalsadang ito sa Sitio Hillside sa Subic, Ilaya pero kinumpuni ito kagabi. Maraming salamat, Von Aquino.